Para makaiwas sa pasaway na tenant, i-screen mo. Sa simula pa lang, tanungin mo na si tenant. Anong trabaho niya? Saan siya nagtatrabaho? Magkano ang sahod niya? Ilan sila sa pamilya nila ang nagtatrabaho? Ngayon, pag isa lang ang may trabaho dyan, huwag mo nang tanggapin. Kasi may hirapang magbayad yan. Lalo na yung paupa mo, mahal. Kasi dapat may percentage. At least 30 to 40% ng upa mo, kaya niyang mabayaran sa amount ng sinasahod niya. Para sure ka na hindi mahirapan si tenant. Minsan kasi si tenant, may pera lang yung pambayad sa simula. Pero isustain na buwan-buwan magbabayad sa'yo, wala na siyang pera nun. Kasi nga, maliit lang yung sahod niya kumpara sa paupa mo. So dun ka magbibis. Kaya napaka-importante itanong mo kung magkano yung sahod niya. Para hindi mo pagsisihan na hindi makabayad si tenant o lagi siyang delay. Tapos ikaw yung nagmamakaawa sa kanya, please magbayad ka na. Hindi maganda yung kalandod. Kaya sa simula pa lang, i-screen mo na maigi si tenant. I-ready mo yung tenant resume. Pa-fill outan mo yan sa kanya. At dyan ka mag-base kung tatanggapin mo siya. Ngayon pag si tenant walang binigay kahit ID or details dyan, ayaw niyang mag-fill out, red flag na yan. Huwag mo nang tanggapin dyan sa paupahan mo. Kasi sasakit lang ang ulo mo. Pasaway nga kasi yan.